ma'am, sir, ito po ang aking air cooler. Ito po ay magandang gamitin ngayong tag-init. Summer na naman po. At talagang napakainit ang panahon. At yung iba po, kapag ganyang kainitan, ay gumagamit ng aircon. Kaso ang lakas sa kuryente nun, aircon. Alam ko nasa ano yun, 1,500 watts. Pero ito pong air cooler ay nasa, itong nabili ko kasi sa online shopping platform ay 40 watts lang ang tatak niya, ay Kanazawa air cooler. Opo. Kaya tipid po to sa kuryente. At totoo naman po na talagang nagbibigay po siya ng lamig. Kumpara sa po ordinaryong electric fan, mas malamig po yung hangin nito. Bakit? Kasi meron po siyang water tank. Meron pong pump yan. Meron siyang pump sa ilalim na umaakyat pataas at dito po napupunta. Yan. Diyan po dumadalo yung tubig. Mamaya ipapakita ko sa inyo pag binuksan natin. Ano na rin po ito, di-remote rin po siya. Ayan. Subukan po natin na meron siyang on, off, speed, yung lakas ng 1 to 3 ng hangin, mode. Ito yung yung wind. Para pong ginagaya niya yung yung hangin sa labas na pangkaraniwang hangin, lumalakas, humihina. Swing para gumalaw-galaw siya. Ito. Kakanan kaliwa, kanan kaliwa. 'Yon. School naman para yung cool, ito po yung para mag-pump yung yung tubig pumunta sa taas para maging malamig yung buga. Yan. Kaya medyo humid po yung yung hangin po niya malamig-lamig. Lalo na po pag nilagyan pa ng yan ng yelo. Opo, kasi bukod sa tubig, medyo malamig-lamig din hangin. Pag nilagyan mo pa ng yelo ay mas malamig pa po. Pero dahil wala kaming freezer o ref, kaya yelo na lang po ang nilalagay ko. Kasi meron po siyang talaga ice pack. Ito po siya. Ayan. Papatigasin po yan sa freezer. Ilalagyan ng tubig, papatigasin sa freezer at ilalagay doon sa pinakita ko kanina dito. Yan. Dahil wala nga po kaming ref, diretsong yelo na lang po ang nilalagay ko doon. Saka napatunayan ko talagang mas malamig talaga siya kaysa sa electric fan. Yan, subukan po natin. Buksan natin siya. Yan, number 1, speed 1, tapos piling palakasin 2, 3. Yan, ayan po siya. Tapos ito yung cool. Para yung pump niya ay yung water niya mag-pump na, tumaas na. Yan. Medyo hindi na po umiilaw yung ito pala. Ito cooling yan. Tapos yung swing, hindi na umiilaw tong swing nagluloko na. Pero gumagana pa yung yung function niya. Yan. Nagluloko na yung ilaw niya, pero ayan, makita nyo gumagalaw na yung bang tawag dito, yung kalimutan ko na. Ayan, diba? Kanan, kaliwa. Para kahit tas ang anggulo kayo, mahanginan kayo. Yan, napansin nyo po, bumaba na yung tubig sabihin nag-pump na siya sa taas. Ito po yun. Ayun, lumamig ding hangin. Yan, tingnan nyo, babaksak po yan dun. Ayun, bumaksak na pala. Yun, tuloy-tuloy po yan dun, pababa, pabalik-balik lang yan. Yan, di ba? Medyo madilaw na yung tubig. Dapat po to at least 2 times a month mini-maintain. Lalo't hinihigop niya yung mga alikabok. Pati yung tubig naninilaw. Kaya at least 2 times a month po ang ang linis. Ang pangit lang dito hindi ko alam sa manufacturing nito kung sa manufacturer bakit hindi siya nabubuksan. Naka-fix po siya. Pag pinilit mong buksan niya, mababasag lang, masisira. Hindi malinisan yung electric fan sa loob, yung fan, pati itong mga yung nasa loob na yun, screen. Pati yung tank, fix din, hindi rin nalilinisan yung loob. Hindi po pwedeng makuskus. Pero meron po siyang drain sa likod. Ito naman po yung wind.
Pindutin natin yung wind mode. Yan. Hindi na rin umiilaw yung ano niya sa wind. Magbabago-bago na po yung lakas. Hihina na lakas. Yan. Humihina, lumalakas, humihina, lumalakas. Pampatulog din daw po yan yung wind na yan Para kasing ginagaya niya yung ordinaryong hangin sa labas. May timer din po siya Tinan niyo yung timer niya. Umaabot siya ng up to 12 hours. Nakita nyo? Yung ano niya, yung timer niya. Para kahit natutulog kayo kung automatic na siyang mamamatay. Diba? Kaya suggest ko po sa inyo ngayong tag-init, pwede nyo pa itong i-consider itong air cooler na tinatawag. Saka kailangan po siya, yung open type po siya, may continuous airflow Kasi hindi to pwede sa sa kwarto na katulad ng aircon. Hindi pwede, kailangan may airflow po siya. Ayan, may mga bintana. Kasi naglalabas po siya ng humidity. Magiging humid yung hangin pag nasa loob po kayong kwarto, mapupuno na po ng magiging saturated na po yung humidity sa loob ng kwarto. At magiging imbes na nakapagpa-refresh ko, magiging baliktad. Hindi na umaangat yung yung water vapor. So yung pawis mo hindi na mag-evaporate, lalong magiging yung parang malagkit sa Oo, malagkit yung pakiramdam mo. Kaya hindi po to advisable sa loob ng kwarto Kailangan mayroong airflow or mayroong exhaust fan siguro, ganun, or may mga bintana Yan. Yung po yung pinagkaiba niya sa aircon. Yan. Okay, yun lang po, ma'am, sir. Kung sakaling mainit sa inyo, pwede nyo pong i-consider itong air cooler. Maraming salamat po.